Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalaw ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas na inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at sa pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gaway paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatapok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalilihim sa maraming salit-saling lahid. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan
ayon sa aming makakaya, upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinaloob, mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok sa Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo pong mga Pilipino ay kilala sa atin pong hospitality. Tayo po ay magiliw sa atin pong mga bisita. Kapag may bisita, pinaghahanda ng merienda. Kapag may bisita, binibigay lahat ng mabuting bagay. Naikwento ko na ba sa inyo yung tungkol sa pizza? Hindi pa? Parang naikwento ko na dito yon. Okay, ito, ganito kwento. So, anong nangyari, nung naka-assign ako sa may bandang gabihan, sa may San Ildefonso o San Ildefonso na yata iyon, San Ildefonso. Meron po akong minisahang patay. Patay po sa bundok. Ngayon po mga kapatid, siyempre, estimado kahit malayo yung lugar nila, tinutukan ako ng electric pan kahit walang kuryente. Yung electric pan ay nakasaksak sa baterya ng sasakyan. So nagmimisa ako, masikip lang. Hindi ako pwedeng gumalaw ng malaki dahil nga ito halimbawa yung mesa pinagmimisahan ko, dito sa likod ko nandito na kabaong. So hindi ako pwedeng mag-genuflect, lumuhod. So may nakita akong kapansin-pansin which caught my attention. May pizza. Alam niyo kung saan nakalagay yung pizza? Sa ibabaw ng kabaong. So inisip ko, baka ako itong namatay, mahilig sa pizza. So hindi ko na pinansin, sumainyo ang Panginoon, natapos ang misa. Papunta na ako sa sasakyan. Aba, humahabol yung asawa. Alam niyo kung ano dala? Pizza. Ako, Diyos ko kako. Binibigay. Sabi ko, salamat po. Yung sabihin, doon sa malayong lugar na yon, sa bundok, nag-abala pa sila bumaba sa bayan para bumili ng pizza. Pero bakit naman pinatong sa kabaong? Saka ibinigay sa akin. Siguro walang mapagpatungan dahil nagmimisa nga ako. Tinanggap ko. Maraming salamat po. Pero syempre, dahil mabuti ang ibang tao sa iyo, naisip ko, I should pay it forward. Dapat maging mabuti rin ako. So yung pizza, binigay ko sa sekretary. Okay, dalawa sila. Hinintay ko munang ubusin nila. Pagkatapos sinabi, alam niyo baka ako kung saan nakalagay yan? Nakalagay ka ako yan sa ibabaw ng ataol. Kanina binigay sa akin sa
misa. Abe, galit na galit sa atin, 2 araw ako hindi kinakausap. Naubos na nila, hindi naman nila pwedeng isuka yun. Pero mga kapatid, makikita natin doon, kahit na nakakatawa yung istorya na kahit saan ka pumunta, pag bisita ka, ikaw ay dudulutan ng hanggat sa anong makakaya nung host ibibigay sa'yo. At mga kapatid, hindi lamang iyan katangian ng mga Pilipino, pero humans in general do that. Lalong-lalo na kung yung atin pong bibigyan ng ginhawa ay isang bisitang nanggaling sa malayo. At dito po mga kapatid, pumapasok sa yung first reading natin. Sa first reading natin, narinig natin na may bisita si Abraham. Ilan ang bisita niya? 3. Hindi sinabi kung saan galing, hindi sinabi kung saan papunta. Basta sila'y bumisita kay Abraham. At ano po ang ginawa ni Abraham, mga kapatid? Siya'y nagpatira pa sa lupa at sinabi, tumuloy po kayo. Pinagawa niya ng tinapay, binigyan niya ng roasted meat nung kanyang alaga at pinakain niya. At dahil sa kanyang pagpapakain dito, meron siyang biyaya. Ano ang biyaya niya? Magkakaroon ng anak. Magkakaroon ka ng anak. Unbeknownst to him, yung kanyang bisita ay ang Diyos. So, according to the tradition of the church, the 3 visitors are the 3 angels representing the Trinity, which came down to Moses and fulfilled the promise made to him. Ngayon po mga kapatid, ito po ang lesson doon. Lahat ng biyaya na ipapakita natin, lahat ng kabutihang loob na ipapakita natin sa ibang tao, may katumbas na biyaya iyan. Ngayon po, sa atin pong ebanghelyo mga kapatid, narinig natin si Jesus ay nagpunta sa bahay ng magkapatid na Marta at Maria. Bakit espesyal po ito mga kapatid? Sapagkat kung maririnig natin sa mga nakakaraang pagbasa, ang ating Panginoon ay ilang beses hindi winelcome ng mga tao. But this time, yung kapatid ni Lazaro, si Marta at Maria, ang nag-welcome sa kanya. At dito po sa atin pong ebanghelyo, narinig natin na nagreklamo si Marta. Bakit? Hindi ko kayang gawin lahat ito. Sabihin niyo nga po dyan sa kapatid ko na tulungan naman ako. Ano po ang sabi ng Panginoon? Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan at pinili ito ng iyong kapatid. Mga kapatid, ano ba yung gustong sabihin ng ating Panginoon dito sa binasa nating ebanghelyo? Masama ba na istimahin siya? Ano ba yung gusto niyang sabihin? Mga kapatid, si Marta at Maria traditionally represents the 2 vocations in the church. Ano ba yung 2 bokasyong ito sa loob ng simbahan? Yung contemplative, si Maria, yung nagninilay, at yung active, yung kumikilos, yung naglilingkod, yung naghahanda, yung nandoon sa labas at gumagawa ng gawain ng Panginoon. Pareho silang mahalaga. Hindi naman sinabi ni Jesus na hindi mahalaga yung ginagawa mo, si Maria lang ang okay. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, pinili niya ang mas lalong mahalaga. Mahalaga yung paglilingkod, mahalagang kumilos ka para sa Panginoon. Pero may mas mahalaga. At yung mahalagang sinasabi ng Panginoon dito, bago ka maglingkod para sa akin, pakinggan mo muna ako. Ang sabi po dito sa atin pong ebanghelyo, nakaupo si Maria sa paanan ng ating Panginoon. At kapag binabanggit ito mga kapatid sa Biblia na nauupo sa paanan ng kahit sinong guro, ito po ay act of discipleship. Makikinig muna sa sasabihin ng Panginoon. Sinabi po mga kapatid ni San Agustin, kung nais pakainin ni Marta si Jesus ng pagkain, si Jesus, pinakain niya si Maria ng salita ng Diyos. Kasi natutong makinig muna si Maria bago siya mag-aligaga. Mga kapatid, mahalaga po na tayo ay kumilos at gumawa para sa Panginoon. Hindi po matatawaran yan. Pero dapat lahat ng ating mga ginagawa ay nakaugat sa panalangin. Ano bang klaseng panalangin mga kapatid? Para po sa ating mga Katoliko, sanay tayo ng mga panalangin memorized. Hail Mary, glory be to the Father.
Our Father. Marami pa tayong memorized prayers. Hindi po masama iyan, mga kapatid. Pero kung gusto talaga nating makinig sa Panginoon, maglalaan tayo ng moment na hindi tayo magsasalita. Makikinig lang tayo. No? Sa banal na oras, mga kapatid, nung ako po ay nasa seminaryo at mapunta ng mga parokya, nanibago ko. Bakit? Kasi sa Holy Hour sa seminaryo, yung banal na oras, hindi kami nagsasalita. Nakaupo ka lang dyan, makikinig ka, wala kang dapat gawin. Hintayin mo ko anong sasabihin sa iyo ng Diyos. Pagdating sa parokya, parang machine gun na binabasa yung banal na oras na maliit na booklet. Dire-diretso. Pag natapos na, titingnan na kung nandiyan na si Father at tapos na. Hindi ganun. Pag nagdasal tayo, hindi lang puro tayo nagsasalita. Dapat marunong din tayong makinig. Mga kapatid, dalawa ang klase ng pagtanggap sa Panginoon. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban sa pamamagitan ng paggawa at pakikinig sa Kanyang mga salita. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa amang maawaing naririto at nakikinig sa atin nang mapili natin tulad ni Maria ang talagang kailangan at lalong mabuti. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas itong tahanan tulad ng tahanan nila Lazaro, Marta at Maria, para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, naway magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila at sa gayon maging matibay ang pag-asang di kailanman bibiguin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Maria, piliin natin at tanggapin si Jesus, ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao naway makapanahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, nasa iyong anak na si Jesus ang aming kaligtasan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at bigyan ng puwang sa aming puso, sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Tiyadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.